Kumusta? Mabuti! For today's video. Another day, another mini vlog, and for today's kaganapan ay wala muna tayong linis serye dahil pahinga muna ang person. Grabe nga ang naging pagod ko sa paglilinis ng kwarto ni Nilush at ilang araw nga din na masasakit ang aking katawan. Palabas nga kami ng araw na yan at pupunta kami sa post office at isinabay ko na nga din dalhin niyang kahon na pinaglagyan ng walker ni Nilush. At bago ko nga itapon ay tiningnan ko muna din at baka meron pang laman sa loob ng mga importanteng bagay. At dahil magaling na nga si Nili dyan ay merong mga nagtatanong na hindi na ba daw galit si Nili kay Imadora. Nung naglilinis kami sa kwarto ni Nili, tumawag si Imadora para mangamusta at sinubukan ko nga na ipakausap kay Nili. Naka-video call kami noon at maayos naman na kinausap ni Nili at kapag naman nasa maayos na kondisyon si Nili ay wala naman siyang kinagagalitan. Tuwang-tuwa nga si Imadora dahil yun ang unang beses na nakita at nakausap niya si Nili ng maayos simula nung namatay si Lola. At iyayaya nga din kami na pumunta sa kanilang bahay para makipagkwentuhan, iinom daw ng kape at kakain ng cake. Mabait si Imadora at nandun din yung pagmamalasakit niya para kay Nili at lagi niya din kinakamusta sa akin si Nili. At nang maging okay na nga niyan si Nili kapag tumatawag si Imadora ay nakakausap na din niya mismo si Nili. Pupunta pala kami ng post office ng araw na yan para i-deposit yung check-in ay binayad nila sa akin para sa severance pay na nakuha ko sa pagkamatay ni Lola. At ay nga't halos lahat ng gilid ng kalsada dito sa lugar namin ay ginagawa para daanan ng train. Andito na nga kami at pagdating namin ay kumuha muna ako ng number at naghintay din kami ng ilang minuto bago ako tinawag. Isa nga din sa kagandahan sa akin ay malapit din kami dyan sa post office at kami nga mga caregivers ay dyan din kumukuha ng aming sahod. Ilang minuto nga lamang din ang layo niya sa bahay kaya tamang lakad lamang kami kapag pumupunta dyan, hindi katulad nung iba na kailangan pa talaga na magsakay. At At ay nga sinilo siya tahimik lamang habang hinihintay ako at tinanong ko nga kung okay lang siya. Naalala ko nga nung sumpungin pa si Nili, bigla na lamang nag-iyak habang hinihintay ako kaya pinagtingi na ng mga tao. At ay nga tapos na at buti na nga lamang at wala ding masyadong tao kaya hindi rin kami naghintay ng masyadong matagal. At bago nga kami umuwi niya ay dumaan muna din kami sa may tindahan at bumili na din kami ng paper towel. Wala ka bodlak nelas. Ayan pala yung purpose ng upuan ng walker ni Nilush na pwedeng patungan ng aming pinamili para iwas bit-bit. At dahil mainit na nga din ang mga oras na yan at wala na din kaming nadadaanan na lilom ay binuksan ko na nga din ang aming sandata. Takot na takot nga din ang mga itim ay kung si Nilush nga na napakaputi ay medyo nag-iba na nga din ang kulay dan dahil sa kainitan. Sing along. Ano yung betutak gamchel dato ba? At ay nga tawag nasa elevator kami, sabi ni Nilush kung gaano niya daw ako kamahal at mabait daw ako. Naalala ko nga dati yung madalas na sinasabi sa akin ni Lola na lahat daw ay mahal ni Nili pero yung pagmamahal sa akin ni Nili ay mas higit daw. At ay nga pagdating namin ay naglinis naman ako at darating yung kapatid ni Nili habang si Nili naman ay nakatulog na. Sinilip ko nga yung aming sampayan kung merong kalapate abay ginawa ba namang bahay at dyan pa talaga nag-anak at ayun nga at meron na namang itlog. At yung una nga ay napisan at naging inakay na at dahil nakukonsensya naman ako na itapon ay hinayaan ko na nga lamang muna na tumira sila dyan. At sa isip-isip ko na nga lamang na kapag nakaalis sila ay lilinisin ko na lamang din yung baba. Ang kaso ay masyado namang nawili at yung mga inakay nga ay iilang peraso pa lamang ang balahibo at hindi pa nga mga nalipad ay nakagawa na ulit ng bago. At ay nga pagkatapos ko maglinis ay pinalitan ko na din ng cover ang kama ni Nilush at dali-dali nga din ako dahil baka biglang dumating na yung kanyang kapatid. At pati nga yung pillowcase ng sandalan ay nalabhan ko na din yan at pinalitan ko na din ang pillowcase ng mga una ni Nilush. Nilush at Yushenet. Ken. At ay nga nakakatulog na si Nilush habang nakaupo at nilalabanan pa nga ang kanyang antok at sabi ko ay mahiga muna, ang kaso'y ayaw naman. At dahil ayaw nga mahiga ay nilagyan ko na lamang ng masasandalan at talent nga yan ni Nilush ang matulog ng nakaupo. At ay nga dumating na ang kapatid ni Nili at masaya nga din si Nili kapag pumupunta dito sa bahay ang kanyang kapatid. Tamang kwentuhan lamang at kamustahan at syempre araw din niya ng pagbibigay sa amin ng aming allowance. At kapag pumupunta siya dito sa bahay may nakahanda na din ako ng mainit na tubig dahil nagkakape siya dito. Kape is life nga din ng mga tao dito sa Israel na kahit nga kainitan ay nagkakape din sila. At napansin ko nga din na mahilig sila sa ground coffee o kung yun sa atin sa Pinas ay parang kapeng barako at yung iba nga ay hindi naglalagay ng asukal sa kape katulad ng kapatid ni Nilush. Inihanda ko na nga din yung isda na nakababad sa oil na bigay ni Rapi at para nga hindi masayang ay ibinigay ko na lamang sa kapatid ni Nili. Mahilig nga silang kumain dito ng isda na nakababad sa oil at hindi ko nga masubukan na kumain nun at kapag tinitingnan ko pa nga lamang ay parang mukhang hilaw.
At ay nga si Nilush at napakalambing at halos araw-araw nga iganan kami na magkalapit lamang ay nagyayakapan na. Naibigay na nga din sa akin ang aming weekly allowance at bawat bigay sa akin na meron akong pinipirmahan at nakalagay nga din kung magkano ang ibinigay sa akin. At pati yung mga pera na ibinibigay niya kay Nili na pambili ng kanyang mga gusto ay nakalista din. At bago nga siya umalis, tiningnan niya muna din ang bagong linis na kwarto ni Nili. תודה תגידי לג'ואן, ג'ואן לדעת פעם. ובאמת, זה עבודה, אין מה לומר, באמת, הישיבה אין מה לומר. At ayun sabi niya kay Nili magpasalamat din sa akin dahil sa ginawa kong paglilinis sa kanyang kwarto at si Nilush naman ay lagi niya ding pinagmamalaki sa kanyang pamilya yung kabaitan ko sa kanya. At syempre nagpasalamat din naman siya sa akin bago siya umalis at ayun nga si Nilush at pati flashlight ay lagi na lamang kinutingting. זה קייבת מתי אין קשמל, לא עכשיו. לסגור. Sabi ko nga ipatayin at kailangan lamang yun kapag nawala ng kuryente at dito nga sa bahay ay 24/7 na nakasaksak ang flashlight. כן, כן, יש אנחנו, יש כסף בשביל לקניות. יש הכל. Tuwang-tuwa na naman nga si Nilush dahil binigyan ako ng pera at may pang-grocery na ulit kami. Ang isa nga din sa kagandahan dito ay pwede akong bumili at magluto kung ano man ang gusto ko. At basta nga maibigay sa akin ang aming weekly allowance ay ako na din ang bahala na bumili kung ano man ang aming mga kailangan dito sa bahay. Dati nga ay 300 shekel lang binibigay sa akin at ngayon nga ay ginawa ng 400 o nasa mahigit 8,000 pesos. I-deliver nga din ang araw na yan dito sa bahay ang mga gamot ni Nilush at sa halip nga na pumunta pa kami ng butika ay ipinadeliver na lamang dito. Medyo matagal nga din ang aming pinaghihintay kapag kami ang kumukuha lalo na kapag maraming tao kaya naisipan ng pamilya ni Nilush na ipa-deliver na lamang dito sa bahay. Yung dati-rati na halos 2 plastic na mga gamot ay ngayon nga ay konti na lamang. At dahil binago ng mga gamot ni Nili, isang klase na lamang yung kanyang iniinom para hindi sumpungin. Hindi katulad dati na ang pagkadami-dami ay hindi naman ume-epekto. Ayan na nga yung kanyang pang 3 buwan na mga gamot at yung iba naman ay meron pa dito sa bahay kaya hindi ko na pinaresitahan. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.